ang ating pong bansa ay demokratiko at republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Nakaukit po yan sa ating saligang batas, no? Artikulo 2, Section 1. Ang demokrasya ay all men are created equal. Pero, bakit sa ating bayang magiliw? May ilang nakapaghahari-harian, samantalang ang sandamakmak sa atin ay mga itsapwera. Hindi po mga kaukulang batas ang dahilan kung bakit bulok po ang ating lipunang Pilipino. Bagkos ang mga nag-iinterpreta kung ano ang kahulugan ng mga umiiral na batas ayon po sa sentido komon, sentido komon ng pangkaraniwang tao at siyempre batay po sa lohika. Pero kapag mga ungas po ang humuhusga, abay, batay po palagi sa kung ano po ang gusto nila. Siyempre pa, kinakalikot, pinipilipit, binabaliwala, ginagawang negotiable instrument ng mga daputang hinayupak ang batas. Period. Make no mistake, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9% it's a pwera. Ang bansang dapat o ang mga batas ang dapat na mangingibabaw, rule of law, hindi po yung iilan na naghahari-harian. Ika nga ni Pope Benedict, hindi sa palakasan dinadaan ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, bagkos sa katotohanan na siyang magpapalaya sa bayan. Hey, hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Pwersa 99.9% sa pwera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, at sa buong mundo. Kapalimpuan nyo laging nakandang maglingkod, Mr. Juro, Dr. Sixto Kitkiratis Lagari po lamang, PhD, Public Administration Honoris Causa, ang founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ano po? And so, bago lahat, bago natin kikilatisin itong kahindik-hindik natin pong paksa ngayon, na dapat mangibabaw ang rule of law, hindi mangibabaw ang naghahari-harian sa bayan na iilan at yung mga ungas na nag-iinterpreta kung ano ibig sabihin ng batas, abay, pahirit po muna ng kundi suporta. Paki-like, share, at mag-subscribe po dito sa ating YouTube Juror Advocacy Channel, Mr. Juror Cruzada kontra Kurakot. Opo, para mas marami po tayong maimumulat na ating mga kahanay sa pwersa 99.9% sa pwera. Nang sa ganun, matuldukan na po ang ating paghihirap sa ating pong bayang magiliw. Ano po? So, sige. Umpisa na po natin ang kilatisan. Roll BTR. Asan na si BTR? BTR roll. Let's go. Dali, tingnan po muna natin ang volume nito kung
katamtaman na mo. Sige, ayos, sige po. So, good morning po sa kanilang lahat po. Pag-regular. Ito kasi, 6:38. Magandang umaga po. Kami po ang Department of Human Settlements and Urban Development Region 3. At nandito po kami para pumili po ng 5 interim board. Tumatong po tayo sa elected selection dahil hindi po naisagawa yung election based sa association bylaws as according po sa ASA 2020 revised by RA 904. Yung po natapos na term of office paano sa kanilang bylaws ay hindi na po pwede maghampa as holdover. Kaya yun, pipili po kami ngayon ng 5 interim board of directors. Pansamantala lang po yun. Kapalit po ng mga board na natapos ng term. Kung kayo po ay nagtataka, bakit ungas ang ating cameraman? Hindi nakatutok, hindi nakafocus, nasa labas ng frame po yung nagsasalita. Wag po kayong magtataka sapagkat pinagbabawal po. Iginiit ko lang na hindi po pwede pagbawal ito dahil public. Sabi nila meron daw po silang kung tawagin ay privacy. Ang bihirang privacy naman ba? Sabi na ano bang pag-uusapan dito? Ang pag-uusapan ko dito ay imbued with public interest. Public interest po pag-uusapan dito. Hindi naman yung iyong love life. No, ha? Pero kahit pa paano, no, medyo kunting sikreto, kumbaga. So ito po yung General Assembly na ipinatawag po ng DHSUD Region 3 dito po sa Dikawayan Subdivision para po sa pagtatakda ng halalan ng Homeowners Association. Pagpatuloy po natin. Isa po sa mga magiging trabaho ko ng interim board ay magtawag po ng isa pang assembly within 30 days from their appointment to conduct naman po an election for election committee members. Yung pong appointment nila ay hindi pa po mag-start ngayon dahil nasa selection process pa lang po tayo. Most probably by next week mag-issue po na written order po ang aming tanggapan. Officially appointing yung mga mapipili natin interim board. Okay. Liwanagin natin na ang pakay na ito pong taga-DHSUD dito ay mag-conduct ng General Assembly upang pumili, ang bihira, pumili ng 5 interim board member na siya pong magkakasa, magbibigay daan, paplansya ng gaganaping regular na halalan para maghalal ng mga board of directors. Bakit po nila ginawa ito? Sapagkat yung po aming huwad, Dikahuwa, na matagal na po naming nilalabanan dito, ay hindi po nagpahalalan. Hindi nagpatawag ng halalan. Dapat po, nung sila po di umano ay nagparehistro. Narehistro di umano sila sa DHSUD Region 3 noon pong September 2021. At sila po alinsunod sa IRR na dispalinghado, by the way, ng DHSUD, revised IRR of RA 9904 ay meron lamang pong 6 na buwan para makapagpatawag ng halalan. At yung 6 na buwan na yun po ay nagtapos noong February 24, 2022. Anong petsa na po ngayon tayo rito? December na po. Ito towards the end of November 2025. So, idineklara po silang factus officio ng DHSUD alinsunod sa revised IRR. Factus officio, ibig sabihin, wala na po silang kapangyarihan. I-stop na po yung kanilang otoridad. Patay na po yung board
ng HUA de Kahua, consisting of 7 incorporators na mga peke na residente. Pagpatuloy po ninyo, Mr. DHCUD. Palaki ng palaki. Yun po, within 30 days, Ayaw nilang bumitaw eh. at mag-elect ng ELECOM. Pag may election committee na po nahili, within 60 days naman po, doon sa kanilang constitution, ay mag-conduct po ng election para sa Board of Directors. Kapalit na po ng interim board natin. So, ang pinakamatagal na pwedeng i-serve po ng ating interim board ay 90 days. Hindi ilalabas po 90 days from the appointment. Kaya, yun. Any question po? Sir, kapag lumagpas ng 90 days at hindi sila nagpatawag ng halalan, may penalty po ba? Wala. Wala pa po kami na-encounter na gano'n. Pero kung penalty po kagad siguro ang pag-uusapan, baka hindi po muna. I-report po sa amin kagad kung from the date ng appointment nila at lumagpas na po sa 90 days at wala pa rin election na nangyari. Maaaring kahit sino po sa inyo, i-report sa amin para action na naman po. Sir, would you know kung nakailang taon itong interim board ng itong ating pinag-usapan ngayon, di po ba? Wala po. Itong dating interim board? Wala po ang data ngayon kung gaano sila katagal na. Hindi ko kayo preparado. So, bigyan na lang ko kayo namin ng idea. 6 na taon na po. Itong de Kahua. Inyo po alam yun? Hirap pa kayo sa practice, oh. Sir. Magpapalwanag po kami, sir. Sige, sir. Kasi po rito sa aming order, a review of the dockets of Deca Homes, Mekawayan Hoa shows that there is no submitted election report since its registration on August 24, 2021. Narehistro lang po sila noong 2021. Okay, sir. Now, is there a policy or na po pwedeng i-rehistro yung HOA kahit na walang halalan na naganap? Yes po. Ang registration po ng HOA, hindi naman po required kaagad yung election. Kasi may ano po ang provision na sa RA 9914? Sir. Sabi na lang po natin kay mamaya. Kasi ang main objective po nito, yung selection. Yun na nga, dapat matama natin mo hindi yung audio kami binubula. Diba? Kami, pambira naman kayo, homeowners kami. Diba? Bakit pa sa mga Pilipino kami yung mga amo, kami napapasweldo sa inyo. Huwag nyo kami binubulang. Pambira naman kayo sa patiso. Opo, purpose po ng ating General Assembly ay pumili ng Interim Board of Directors. Yun na nga, pero ang pagpili dapat alinsunod sa batas. Hindi naman kayo above the law. Tama naman po yun. So, salamat naman na-registro po siya noong 2021 at until now, kaya po tayo pumunta nito para pumili ng Interim Board ay dahil wala kami natatanggap na election report. Okay, what took you so wrong? Kasi dapat alinsunod sa sinasabing registration nila, February 2022, on or before, dapat nakapagpatawag na sila. 2025 na po ngayon, sir. Ano ba naman kayo? Yun po. Natutulog kayo sa pansitan, eh. Yun po kasi na-revise po kasi yung ating IRR. Kahit na hindi pa na-revise ng unang revision ninyo, na wala rin batayan sa RA 9904, binigyan na sila ng 6 na buwan. Sige, kaya po tayo nandito ngayon para palitan na po sila. Ngayon, sila ba ay hindi naman sila, or ang registration po na, by the way, sir, malinaw lang natin, sino-sino po ba ang pwedeng mag-incorporate ng homeowners association? Sir, nasa selection po tayo ng interim. Sa batas naman din po yan, siyempre po ba? Sino-sino po ang pwedeng mag-incorporate ng homeowners association?
Ang registration po kasi pwede ang mag-initiate po ay developer. Isa po yun. May isa naman po para ng registration initiated po ng mga homeowners. Okay, sir. Paliwanagin natin yan, sir. Yung sinasabi nyo na pwede mag-initiate ang developer, nakapaloob po yan sa Presidential Decree 957 at hindi niya kasama sa 9904. Although inilagay siya sa 9904, nevertheless, kahit nagawin nyo patayan yun, ang sabi po sa Presidential Decree 957, Section 30, ang dapat lang na isama ng developer sa Homeowners Association yung mga buyers at purchasers. And for your information, yung pong incorporators na 7, opo, hindi po homeowners dito, hindi residente. Mga peke po sila na homeowners. Bakit hindi naprubahan? Pati kayo lumabot sa batas. Opo. Parang alam ko sir, na-discuss na po before yan nung may nagpuntang mga kasamahan. O yun na nga na-discuss na nga natutulog kayo sa pansitan, hindi nyo in-actionan Kaya nga po nandito kami para pumili na po nung kapalit ng mga interim board na yun. So ganito mangyari sir, ngayon. Kapag ka nakapili kayo ngayon ng interim board, yung illegal na dating HOA, magiging legal na. At lahat ng mga transaksyon nila na illegal, magiging legal na. Pati yung tubig poso, na sila lang nag-aproban nito, magiging legal na. Ganun po ba mangyayari, sir? Yung mga ibang bagay po, hindi ko po masasagot ng oo o hindi. Ngayon, dapat ako gaano pinadala nyo nito Naiintindihan ko po yung sentimento po din sir. Pero ang pakay po namin dito ay pumili po ng interim board. According po sa order na dala namin, galing ng regional office po. Okay, lagyan mo na. Okay po. Isang punto na lang sila, Isang punto na lang. Kung legalidad ang pag-uusapan, pag kayo ngayon ay namili ng interim board, ito ang tinatawag sa legal parlance na the fruit of a poisonous tree. Po? Ginagawa nyo, binibigyan nyo ng legal cloth, ang huwad na huwa. At yan po ay labag sa batas, so pasensya na po kayo. Dapat i-boycott ko ito ng mga homeowners dito kasi ginagawa niyong legal ang illegal. Salamat po sir, pasensya ka na kung frank ka lang kasi ako magtanong at ako naman ay may patayan sa batas. Ngayon, kung meron po kayong pang-controvert, mapasupalihan po ninyo, ilapag ninyo ang basihan ninyo sa batas. Hey! Pambira. Kaya, malinaw po ang ating ipinaglalaban. Ang illegal ay illegal. Hindi ninyo po pwedeng gawing legal, balutin po ninyo ng semblance of legality ang illegal. Kaya ito po ang amin ngayong apila. Maapila po kami. Bukas na apila po ito kay Attorney Richard L. Manila, CE. Siguro civil engineer po ito siya, DHSUD Director, Region 3. Okay? So, ulitin natin na malinaw sa sentido komon ni Apo Marcos. Nung kanyan nilimbag ang Presidential Decree 957, Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. Nais po niyang protektahan ni Apo Marcos ang mga maliliit sa mga socialized at mga economic housing projects katulad ng meron dito sa Deca Home Subdivision sa Mikawayan, Bulacan na mga townhouses. Protektahan laban sa mga swapang, sa mga swindler, o sa mga gahaman ng mga developer or subdivision owner. Kaya malinaw po nilagay niya doon po sa section, actually ang nilagay doon section 27 pero hindi po actually section 27 yon, bagkos section 23, section
30. Ano po, at ang nakalagay doon, otorisado ang project developer or owner to initiate organization of homeowners association among, may proposition po, among the buyers or purchaser of a unit, house and lot, lot only, or a condominium. So malinaw po yun. Ano po? Pero, at bago yung perong yan, no? Malinaw din po sa sentido komon ni Senador Mig Zubiri, ang author po ng Magna Carta of Homeowners and Homeowners Association, Republic Act 9904. Doon pa lang po sa titulo Magna Carta of Homeowners and Homeowners Association. Ano po ba itong Magna Carta? The Great Charter of Freedom. Okay po ba? So, ang dapat dito binibigyan ng proteksyon ay yung karapatan ng mga homeowner at mga homeowners association. Biglang binaliktad po Binaliktad ang sitwasyon ng DHSUD. Ano po? Ang pinoprotekta nila ngayon, yung mga developer at mga developer at mga owner, mga project owner. Ano po? So, dito po sa RA 9904, hinihikayat po ng pamahalaan. Ito pong mga maliliit na buyer, mga purchaser, ano po, na magbuklod-buklod, magtatag ng isa pong organisasyon, Homeowners Association, opo, para kanilang maprotektahan, maidepensa. Sama-sama po sila magtataguyod sa kanilang mga kapakanan, karapatan, at kinabukasan. Ano po? Laban sa developer at project owners. Pero, ito pong IRR na ginawa, revised IRR, dalawang beses na ng DHSUD, taliwas Hindi po ba? Bakit po kanyo? Una, meron pong ano ba yun? Meron pong IRR. Umpisan po natin sa RA 9904. Well, nabanggit na natin po yung Presidential Decree 957 at yung RA 9904. Ano po, di po ba? So, yung pong HLURB, una pong naglabas ng IRR sapagkat itong RA 9904 ay nilimbag noong pong 2007, kung hindi ako nagkakamali, kung nag-epektibo siya 2007 o 2010. Wala pa po yung DHSUD. Ang DHSUD po nilimbag ng ito ay sa batas lang ito noong 2018. Ano po? So, ito pong HLURB naglabas po ng IRR. At malinaw po doon na nakasaad kung sino-sino lamang po ang maaring magtatag ng Homeowners Association. Alinsunod sa RA 9904. Sino-sino? Mismo po yung buyer o purchaser. Kung hindi man siya, pwede niyang bigyan ng SPA o i-authorize ang member ng kanyang pamilya. Nanay, tatay, lolo, lola, ati, kuya, maging yung kasambahay. O kaya po yung kanyang leasing, yung po umuupa sa kanyang unit. Pwede po yun na maging representante niya doon sa Homeowners Association. Ano po? Yung po nilabas na IRR na ito pong HLURB. Ito pong DHSUD 2018 na ilimbag.
pagdating po ng 2021, abay, naglabas po sila ng revised IRR of RA 9904 po, Department Order 007-2021. Ano po, at doon sa kanila pong IRR, abay, bigla pong nagkaroon ng milagro. Milagro numero 1. Ito. Hindi po ito. Hindi rin po yan. Hindi rin po yan. Ito po ang milagro numero 1. Saan yun? Balik mo, iho, pambira. Andun na nga eh. Ito. Ayan. Ayan ang milagro numero 1. Sa IRR po, revised IRR noong 2021 ng DHSUD, katatatag pa lang niya noong 2018, bigla nagkaroon ng Section 30. Basa. Organization of Association initiated by subdivision owners/developers, where the organization and registration of the association was initiated by the subdivision owner/developer pursuant to Section 27 of Presidential Decree number 957, which is wrong. Ano po, minatali yata, binulag na yun ko lang sarili, o baka naman yung sumulat dito, yung stop, ay gusto niya mabuko ang kawalangian nila, kaya sadya niya minali. Section 27 instead na Section 30 ang dapat na ilagay, cite dito, in addition to the document stated. Wala na naman, sandali mo na. Dapat na. Pambira, ina. Ang di matita. So, yan, ha? So, bigla po nagkaroon na itong ng karapatan. Ito po, alalahan natin, ha? IRR po ito ng 9904. Bakit ay singit dito? Yung pong Presidential Decree 957. At hindi na po nila siningit ang Presidential Decree 957. Abay, kinalikot pa. Bakit po kanyo? Pinalusutan pa po nila. Sapagkat ang kanila pong mga pinarehistro incorporator, ito po mga to, si Jeneline Hulpomco, Filipino, Block 6, Lot 1. Frank Lloyd C. Gonzaga, Filipino, Block 6, Lot 2. Andrew Jeffrey Intote, Filipino, Block 6, Lot 3. Pamela Jane C. Halandone, Filipino, Block 6, Lot 4. JCL D. Baladan, Filipino, Block 6, Lot 5. Angel June D. Suarez, Filipino, Block 6, Lot 6. Janice R. Coronacion, Filipino, Block 6, Lot 7. Ito po ay kuha po doon po sa kanilang website. Doon ko po kinuha ito sa kanilang website. Website ito ng 8990 Holding Management Team, Holdings Incorporated. Ang developer po nitong Deka Homes Mikawayan Subdivision na po. Mga empleyado nila. Hindi po sila homeowners dito, hindi po sila umuupa rito, hindi po sila mga residente rito, ni anino po nila hindi nakita rito, simulat sa poll. Bakit pinayagan ito ng DHSUD? At isa pang ginawa nila ritong palusot, pinarehistro po nila ito sa HLURB. Una HLURB noong 2019, sa research lumalabas sa akin pong
pagsasaliksik. 2019, abay, may DHCOD na po eh. May DHC, no, wala pa pala DHCOD, ano ha? 2018, ano ha, may DHCOD na pala. Bakit hindi nila inirehistro sa DHCOD? Para paikot-ikutan po yung batas. Yung estilo po nilang bulok, yung kaungasan po nilang kaisipan, style bulok ang pinairal dito. At noong po pinalalabas naman ng DHCOD na sila rehistrado noong September 2021, abay, batay sa IRR, revise sa IRR noong 2021, October pa yung IRR eh. So, wala pa po yung kabayo, tumakbo na yung karwahe. Hindi lang nauna ang karwahe. Yung kanang registration, nangyari, no, batay sa revised IRR ng 1904, noong po October 2021. No po, samantalang ang registration po nila naganap September pa lamang of 2021. Ganito po, kadispalinghado mag-isip po itong mga hinayupak na ito po. Tingnan po natin kung ano pa yung mga ebidensya na meron tayo rito. At ito po, yung pong DHCOD, naglabas po ng kalatas pursuant to Section 95 of the 2024 Revised Implementing Rules and Regulations. Binago naman po nila ang kanilang Implementing Rules and Regulations, pagdirang pati sila magawa sa buhay ang mga hinayupak. Ano po? Well, anyway, nagkaroon po ng General Assembly noong pong November 28, 2025. Ano po? At yun nga po yung tungayan po ninyong balitaktakan kanina. Or to order statement of purpose at meeting of review, call for nomination and volunteers, selection of interim board of directors, adjournment. Ito po ay firmado ni Attorney Richard L. Manila, CE, Regional Director, Region 3 po ito ng DHCOD. Now, diniklara po nilang factus officio sapagkat hindi po sumunod sa batas ito pong mga incorporators, ang mga director. Bakit po hindi na lang nila inilagay sa tamang proseso? Bakit hindi na lang po hinayaan kami under their supervision? Kasi yun na naman po pwede nang gawin eh. Hindi naman sila pwede utusan kami. Ay, magtatagay dyan na hawa. Ang gusto kasi na mangyari, sa ilalim pa rin po, sa ilalim pa rin po ng, kumbagay, bandila ng huwad-hawa, ang amin pong bubuin. Kumbagay, pagpapatuloy lamang po, ang huwad ni kahuwa. Which is not supposed to be the case, ano po? Sapagkat dapat ay panibagong huwa ang amin pong itatatag, hindi po ba? Sapagkat pagka po, yung argumento nga namin dito, kung ipagpapatuloy na namin yung huwad na huwa, sasaluhin namin ang lahat nila mga kaungasan. Iraratify namin ang kanilang kailigalan. So may stop kami. There's a good possibility may stop kami at sa maraming bagay po. Now, meron pong patakaran. Meron pong kalakaran. Meron pong, saan ba yun? Wala siya. Notice, yan na yun. Wala. Dali lamang po. Ito po. Doon po sa IRR. Diba? IRR,
ng RA 9904, Section 37, nakalagay po malinaw, grounds for the administrative revocation or cancellation of certificate of incorporation. The certificate of incorporation may be revoked or cancelled motu proprio. Motu proprio po ito by the regional office or upon the filing of a sworn statement or verified petition with the regional office based on any ground provided by law, rules and regulations, including but not limited to the following: fraud or misrepresentation in procuring the certificate of incorporation and registration. Una, batay po sa RA 9904 at batay na rin, alinsunod na rin sa IRR na original ng HLURB, there is no such thing as interim board. No such thing. At hindi din po pinapayagan doon ang developer na mag-initiate organization of homeowners association. Hindi na po sa 9904. Kaya nga sa IRR ng HLURB, wala po itong ganitong factor. That's one. Ano po, may fraud na po doon sa paggawa pa lang ng IRR. At isa pa, narehistro po ang Huwad de Cahoa batay sa IRR na hindi pa po isinilang. Yung revised IRR na isinilang lang October 2021. Samantalang registration po nila ay September 2021. Another ground. At ang pinakamatindi, falsification of public documents po ginawa nila. Ginamit lang nila yung Block 6, Lot 1 to 7 na residensya, pero hindi po totoo yun. Pinalsipika po nila dokumento. Ang Articles of Incorporation. Ano po? Hindi po sila tagaroon. At pangunahin din po sa requisitos bago ka maging membro, man lang, para ka ma-elect na director, kailangan residente ka. Nakapalo po yan sa RA 9904. Nandun din po yan sa IRR ng HLURB na kinakalikot na itong mga hinayupak na taga-DHSUD noong 2021. Ano po? Eh so, hinog na po. At inireport namin po ito sa kanila. Nung kami po ay nagsagawa ng halalan noong 2021, at amin pong ipinal ang petisyon for recognition, inilagay po namin doon at amin pong kino-question nga ang legalidad, ang authenticity nito pong Huwad de Cahoa. Abay, nagtingang kawali lamang po mga opisyal ng DHSUD noon. Hindi po na tinutupad ang kanilang tungkulin alinsunod sa mga umiiral na batas. Kaya nagkakagulo po ating bayan Kung sana itong mga ito nila mga mukhang kwarta, hindi magkakagulo po ang ating bayan. Kita mo yung mga flood control funds, scam na nangyayari. At sa lahat na po ng ahensya ng gobyerno, talamak po ang kurakutan. Dahil hawak po ng mga salot na kurakot, ang hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Yan po ang ating malaking problema po rito sa Bayang Magiliw. So, ano pa ba ating po mga ilalapag na ebidensya rito? Yan po. Ibig sabihin po ng factus officio, no longer having power or jurisdiction. Wala na. As in, dedo na po sila. Hindi lang lobat, no bat na talaga. Pero ano pong ginawa nitong Huwad de Cahoa ay nakikisaw-saw pa rin po. May masama po talagang balak kasi ang gusto po nila, ihain po itong pamunuan po ng Homeowners Association dito po sa kanilang, kung tawagin namin,
ay mga anay sa hanay. So naglabas po sila. Ay ito po ng memorandum. Oh. Ang memorandum po nila na inilabas, abay, puro kabulastugan. Oh. At nilagay pa na dito, saan ba yung nilagay na rito na sa ilalim po nito, ni walang lagda, sincerely yours, Property Management Office. Oh. Tapos may disclaimer pa sila rito na kailangan kuwan naman daw ito, sikreto. Oh. Ayan, no? Gamit-gamit nila hindi Kahoms, may Kawayan Homeowners Association Incorporated na logo. No? Na, ano tawag nito, yung letterhead. Pero pagdating sa baba, wala pong, ni pirma wala eh. Hindi pa ba? At saka, puro palabag sa batas yung gusto na mangyari. Oh, ang sabi natin dito ay unit owners who are in good standing will be deemed eligible. Eh karamihan po sa amin dito hindi nagbabayad ng kanilang monthly dues sapagkat illegal nga po monthly dues nila. Wala din due process sapagkat wala namang idiniklara sa amin ng board. Kasi wala namang board eh. Hindi nga makita ni anino ng board dito eh. Oh. So, pero yan ang gusto nila. At pinalalabas pa na rito, yun naman po daw yung mga unit owner mismo, o ang kanilang asawa, o kaya kanilang kalipin, o kaya anak, ang pwedeng maging kandidato. Abay pambirang pati, so, pwera mga magulang daw kapatid. Puro kahungangan. Nakikisaw-saw pa samantalang wala na sila eh. Diba? For all intent and purposes, hindi na po sila, wala na po silang otoridad rito sa Dicahome Subdivision bilang mga opisyal o bilang mga katawan ng mga homeowners dito sa Homeowners Association. Pero ang kakapal ng mga pagmumukha ang bira po isa pati. So, dali ha. Sandali lamang po at titingnan natin kung ano pa ang meron tayo dito. O yan, naglabas pa sila ng panibagong kalatas. Pinicture-picturean pa nila dito yung pong mga interim board members. Nangingialam pa eh. Nangingialam pa eh. Wala naman pakialam na. Ang bira pa kayo sa patis talaga. O yan yung mga pagmumukha po nila. Sino po yung mga Attorney Ivan Robin Sapasap Garnel, Oliva Sabilio, Rose Gravelis, Leonard Cruz, Leonila Bautista. Oh, ito po yung kanilang mga interim board. Right? Eh so, ulit ko naman po, ano po, ang amin po na apila. Ito po ay pampubliko, bukas sa publiko na apila kay Attorney Richard L. Manila. Respetuhin ang amin pong respetuhin ninyo ang karapatan ng mga Dicanians. Hayaan ninyo na kami mismo ang mag-initiate ng pag-uorganisa ng regular na talaga na Homeowners Association at panibagong pangalan. Burahin na ninyo yan pong huwad, Dikahoa, sa inyo pong talaan. Sapagkat huwad naman yan eh. Madudumihan na record ninyo. Ano po, pag hindi po ninyo ginawa ito, abay, posible po na malalagay pa rin sa balag ng alanganin ang amin pong mga karapatan. Ano po? Kaya panawagan ko naman po sa mga Dicanians. Huwag po nating asahan
na ihahain sa atin ang ating mga karapatan on a silver platter. Nito po mga ungas na siya mismong bumaboy sa ating mga karapatan in the first place. Ano po? Kailangan po natin ito ipaglaban, sapagkat kung hindi po natin ito ipaglalaban, abay, magigising na lang po tayo. Oh, isang araw, isang umaga, naglaho na po na parang bula. Ito pong ating mga karapatan. Pati po, yung tinutulog-tulugan po natin pansitan at kangkungan, naubos na po nila ang pansit at ang mga kangkong po natin. Kaya kailangan po natin lumaban, no? At isa pang insentibo rito, ito pong ating mga kapihan dito, yung ating pong laban dito, ay laban din ng puwersa 99.9% sa pwera. Kaya, isang karangalan po para sa ating mga Dicanyans na katawanin ang puwersa 99.9% sa pwera at maging huwaran po ang ating laban na ikakasa, no? Sa good governance, sa buong bayan. Ano po? At napakasimple naman po. Ang una na natin isinulong dito, di po ba? Demokratikong proseso. Pagka hindi nagkaintindihan sa anumang dapat ay pagkasunduan, magbalitaktakan. Bawat isa ipaliwanag at subukang kumbinsin ng karamihan na sumang-ayon sa kanyang paninindigan. At the end of the day, magbubutuhan tayo. At kung alin ang susuportahan ng mayorya, yun po ang dapat mangingibabaw. At yung mga talunan dapat na sumuporta po doon. At ang demokrasya po natin isinulong-nunun pa nung tayo po naghalalan dito. Kasama sa bylaws ang blanco na espasyo para sa write-in candidate. As in, kahit di po tumatakbo na homeowner, ay pa pwedeng ilagay doon ang kanyang pangalan sa write-in candidate box. At kapag siya ay nakakuha ng mayoryang boto, pinakamaraming boto, siya po ang tatanghaling panalo. Ang isa po nating gusto ipairal dito sa ating pong homeowners ay yung pong trial by jury of the members. Yung pong ating pinaka-grievance committee o grievances committee, ano po? Kapag po merong reklamo ang isang miyembro laban sa kapwa miyembro o sa mga opisyal ng Homeowners Association, idudulog po doon po sa grand jury. Sa pamagitan ng loterya po, ang pagpili ng mga grand jurors sa kikilatis kung may probable cause. At sa pagitan din ng loterya, ang pagpipiling gagawin para sa mga trial jurors na magdidetermina kung dapat bang baklasin na o guilty o inosente ang inaakusahan. Ano po? Hindi po yung grievance committee na mga appointee ng mga nakaupo, nakapwesto. Yan po ay upang maiwasan po na yung pong mga nakapwesto ay mangingitlog na lang mangingitlog po doon till kingdom come. Kakalikutin na yung lahat ng proseso para dayain ng halalan. Huwag payagan tumakbo ang sa tingin nila ay bubuko sa kanilang pamumurakot. At ganoon din po sa pagdidetermina ng kasalanan ng kurakot na magiging opisyal o direktor ng samahan ng Homeowners Association. Mga miyembro po ang didesisyon, hindi po yung mga appointee ng mga opisyal na malamang kaysa hindi hawak sa leeg. Yan po ang demokratikong proseso. Kaya pag tayo po yung nagtagumpay dito, magiging huwaran po itong ating Homeowners Association ng good governance na po pwedeng magiging template ng mga pamahalaan sa buong bayan. At napakasimple lamang po ating gagawin. Tataguyod lamang po natin ang buwis buhay na pinaglaban ng ating mga ninunong katipuneros sa pamumuno ni Catharines Bonifacio. Malayang bayan, bayang demokrasya ala Amerika, complete with sangguniang bayan, ano po, yung po mga assembly, people's assembly, o kasama yung mga mamamayan at yung mga nanunungkulan,
para kilatisin, pag-usapan, alamin, tukuyin ang mga pagawaing bayan na dapat bigyan prioridad, maging yung mga batas o mga kalakaran na dapat ipairal, alituntunin, ano po, na ipairal sa bayan. Ano po? Complete, tapos na yung complete, ano, powered by Hukuman Balangay, Hukuman Trial by Jury of we, the Sovereign Filipino People Justice System. Po. Isa pa lamang po ang masasabi natin, matatawag natin statesman sa hanay po natin mga Pilipino. At yan po ay walang dilitiba, kundi Sigat Andres Bonifacio. Siya po ang original. At ngayon, sinusundan po ang kanyang mga yapak ni Manny Pacquiao. Sapagkat si Manny Pacquiao po, nung tumpa pong presidente, noong pong 2022, tahasan niya po pinalandakan sa publiko. O, nabagaman gusto niya o pabor siya sa death penalty, wag muna ngayon. Kailangan ayusin muna natin ang justice system. Ano po? Sabi niya. Ano po? Ipairal muna natin ang jury justice system para hindi maparusahan yung mga walang kasalanan tulad ni Laila de Lima. Ano po? Ang talaga mapaparusahan yung pong may kasalanan. Sapagkat sa jury justice system, mga juror po, tayo mga soberano, mga mamamayang Pilipino, hindi na si sindikato ng kahit na sinong Poncio Pilato o sinong Judas sa gobyerno. Siya man ay Pangulo o Chief Justice. Ano po? Na sinangayunan naman ni BP Leni Robredo. Sabi niya, tama, ayusin natin ang judicial system. Although, hindi po niya nabanggit na pabor din siya sa pagpairal ng jury justice system. No? Kaya atin po isusulong ang tandem Manny 2028 Leni. Ano po? Nang sa ganon, makamtan na po natin ang pangarap Pinoy na mailap, no? Makatarungan at makataong lipunan. Pag jury justice system na po uso sa atin, aba, lahat po tayo ligtas, no? At mga milyonaryo. Hayahay po ang buhay natin at pinakawalang-wala. Ano po? Dahil hindi na makapangurakot o pag nangurakot, ito po mga traidor at kawatan, himas reha sila ng agaran. Kaya, dapat lang juror ka. Pwede po nyo lagi nakandang maglikod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitgilatis Lagares po lamang. Ano po? Tandaan po natin. Lapit din natin yung camera dito. Para mas malinaw tayo magkakaintindihan. Ano? Isang sagradong boto lamang po natin ang ating puhunan. Pwersa 99.9% sa pwera. Mababawi na po natin ang pamahalaan sa mga traidor at kawatan. Ito po. Yung pong ating mga kandidato sa ating hanay po magagali. Lahat po tayo may karapatan tumakbo basta ikaw ay nasa hustong kulang, tinataklan ng batas sa anumang posisyon. Ano po? Rehistradong botante, marunong bumasa at sumulat. Ano po? At qualified ka rin as far as residency requirement is concerned. No po, hindi kailangan dito yung matayog na pinag-aralan o malalim na kaalaman sa batas. No? Ang importante lamang sa mga juror sa paghusga ng mga kaso ay sentido komon ng pagkaraniwang tao para timbangin ang mga ebidensya na aprobado ng judge at matestimonya kung sino ang sinungaling. Opo, katotohanan lamang po ang didiscovery ng mga jurors. Sino sinungaling? Yung bang nag-aakusa o yung akusado? Yung judge naman po at yung mga abogado ng magkabilang kampo, prosecutor at defense lawyer, ang siya naman po maghahanap kung ano ang batas. Yan po, hukuman trial by jury. Kung kinaya natin mga ninuno noong panahon ni Magellan o panahon ni Lapu-Lapu, ano po, ang maging juror sa trial by jury, kayang-kaya din po natin sa panahon ngayon. And so, yung ating mga kandidato na
na manggagaling sa ating hanay, kailangan po nilang pumirma ng kasunduan sa mga botante, sa mga mamayan. Within a reasonable period of 3 months, kailangan ihain po nila kung sila ay senador, sa Senado, kung sila ay congressman, sa Kamara, kung sila naman ay konsehal, panlalawigan, pang-syudad, pang-probinsya, ihain nila sa konseho ang jury justice system. Pag hindi po na ginawa yun, kailangan po na mabitir sa pwesto. Maging yun din na ginawa, pwedeng gamitin ng sino, kahit na sinong botante, kapartido man natin o hindi, ang sinumpaan nilang kasunduan para ihain ang petition for mandamus sa Korte Suprema na sila ay maalis sa pwesto. So yan po ang ating kwentas claras na pamamaraan, patakaran. Ang ating pong partido KKK 2.0 ay plataforma. Hindi po pera-perang partido po ito. Hindi po. Ulit ko, hindi po pera-perang partido ang partido KKK 2.0. Plataforma po ito. Ano po? Kaya, tara na. Organisayin na po natin kanya-kanya chapter ng partido KKK 2.0 para pagdating ng 2028 handa na po tayong kunin na pamalaan sa mga traidor at kawatan at tayo naman po mapapatakbo like hell, no more. Tara na, Juror KKK 2.0 revolution na, dapat lang Juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.